Kamusta po kayo? Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Paano kung ang mga gulay na araw-araw ninyong kinakain, yung mga inakala ninyong sagisag ng kalusugan, ay siya palang nagpapabilis ng proseso ng pagtanda sa inyong immune system sa utak at sa mga binti? Iyan po mismo ang nangyayari sa maraming senior. Ang pinakamalungkot na bahagi, karamihan ay hindi ito namamalayan. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang ang gulay ay laging mabuti para sa kalusugan at sa pangkalahatan, totoo naman po iyon. Ngunit nagbabago ang lahat pagdating ng edad 60. Bumabagal ang daloy ng dugo. Tumataas ang antas ng pamamaga o inflammation at humihina ang pagsipsip ng sustansya ng ating katawan. Dahil dito, may ilang mga gulay na sa halip na makatulong ay nakasasama pa pala sa paraang hindi natin agad napapansin. Ang ilan ay maaaring magpataas ng inyong blood sugar. Ang iba naman ay nagdudulot ng iritasyon sa lining ng ating tiyan. Mayroon pa ngang nakasisira sa maliliit na ugat sa inyong utak at mga binti. Ang mga pagbabagong ito sa paglipas ng panahon ay nagreresulta sa mahinang sirkulasyon, malabong pag-iisip, problema sa balanse, at mas mataas na panganib na madapa. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Gerontology, ang pagkain ng partikular na mga pagkain, lalo na ang ilang gulay, ay may kaugnayan sa mas mabilis na paghina ng memorya at paggalaw. Ang mga pagkaing ito ay hindi kakaiba. Malamang nga po ay nasa kusina ninyo ang mga ito ngayon din. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang layunin ng video na ito ay hindi para manakot. Ito po ay nakabase sa solusyon. Dahil sa bawat gulay na marahil ay kailangan ninyong iwasan, mayroon namang isang gulay na dapat ninyong simulang kainin. Ito ang ating tatalakayin. May 3 gulay na dapat ninyong iwasan, lalo na kung pinapahalagahan ninyo ang inyong kalayaan, utak at mga binti. At mayroon ding 3 gulay na dapat ninyong kainin para suportahan ang inyong paggalaw, sirkulasyon at nerve function sa araw-araw. Hindi po ito tungkol sa uso-usong diet. Ito ay tungkol sa paggamit ng siyensya at paggawa ng mas matalinong pagpili sa pagkain upang mabuhay ng may sigla, linaw ng isip at kumpiyansa. Bilang isang doktor, nakita ko na po ito ng napakadalas. Mga nakatatandang kumakain naman ng masusustansya pero nakararanas pa rin ng panghihina, pagkahilo o pagiging makalimutin. Hindi ito palaging tungkol sa kung ano ang kulang sa kanila. Ito ay tungkol sa kung ano ang hindi nila alam na dapat na pala nilang itigil. Ang layunin natin dito ay ayusin iyan. Kaya samahan ninyo ako. Kung handa na kayong malaman ang mga gulay na nagpapalakas at nagpapahina sa inyo, simulan na natin sa isa sa pinakakaraniwan at mapanlinlang na gulay sa hapagkainan ng mga senior. Simulan natin sa puting patatas. Inihurno man, pinirito o ginawang mashed potato. Ang puting patatas ay isang paboritong pagkain na nagpapaalala sa atin ng nakaraan. Komportable at pamilyar, halos laging present sa mga salo-salo ng pamilya. Subalit, ang starchy na pagkain ito ay maaaring unti-unting sumisira sa inyong kalusugan kung kayo ay lampas 60 na. Bakit po? Ang puting patatas ay may mataas na glycemic index
Ibig sabihin, mabilis itong nagiging asukal sa katawan. Nagre-resulta ito sa biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Ang epekto na mamaga ang inyong katawan at nai-stress ang inyong mga ugat. Sa paglipas ng panahon, ang pamamaga na iyan ay nagsisimulang sirain ang pinakamaliliit ninyong ugat, lalo na ang mga nasa utak, binti at paa. Dudulot ng mahinang sirkulasyon at mabagal na daloy ng signal sa mga nerbiyos na nagpapataas ng panganib ng pamamanhid, pulikat at problema sa balanse. Halimbawa na lang po si Mang Horacio. Siya ay isang 72 anyos na retiradong truck driver. Gabi-gabi, kumakain siya ng mashed potato. Wala naman akong binitawan, sabi niya. Pagkatapos napansin niya ang mga pagbabago paggising na manhid at malamig ang mga paa, naninigas ang tuhod at nahihirapang tumayo ng tuwid, lalo na sa hagdanan. Akala niya dala lang ito ng pagtanda. Ngunit sinuri namin ang kanyang mga kinakain bilang bahagi ng isang regular na pagsusuri. Malinaw ang pattern. Ang puting patatas, lalo na kapag may kasamang cream o butter, ay unti-unting nagpapahina sa kanyang sirkulasyon at nagpapalala ng kanyang pamamaga. Hindi lang ito tungkol sa calories at carbs. Ito ay tungkol sa kakulangan ng puting patatas. Kulang ito sa antioxidants at iba pang sustansya na nagpoprotekta sa inyong mga cells. Ang maputlang kulay nito ay senyales ng mahinang proteksyon laban sa oxidative stress at pinsala sa cells. Lalo pang lumalala kung dadagdagan ninyo ng bacon bits, keso o sour cream. Mas maraming asin, saturated fat na nagpapataas ng presyon ng dugo at nagdaragdag ng bigat sa puso. Narito po ang magandang balita. Isang bagay lang ang binago ni Mang Horacio. Pinalitan niya ang mashed potato ng nilagang broccoli, ang berdeng powerhouse. Pag-uusapan natin ito mamaya. Pagkatapos lamang ng 2 linggo, nabawasan ang kanyang paninigas, bumuti ang sirkulasyon at tumaas ang kumpiyansa niya sa pagtayo. Ang punto po ay ito, hindi kailangang isakripisyo ang comfort food. Piliin lang ng matalino ang inyong comforts. Mga pagkaing nagpapalusog sa inyo habang nagbibigay ginhawa sa inyong diwa. Kaya bago kayo kumain ng maraming puting patatas, mag-isip sandali. Pinapalakas ba ako nito o unti-unti nitong pinapahina ang aking mga binti? Susunod, pag-usapan natin ang isa pang gulay na may reputasyon bilang masustansya pero maaaring nagdudulot pala ng iritasyon sa inyong mga kasukasuan at nerbiyos. Pag-usapan natin ang isang gulay na maaaring nagpapalala ng pamamaga ng kasukasuan at naglilimita sa inyong paggalaw sa kabila ng mukha nitong walang malay at kaakit-akit. Ang tinutukoy natin ay ang talong. Ang mga talong ay kabilang sa pamilya ng nightshade. Kasama rito ang puting patatas, bell peppers at kamatis. Habang tumatanda, maraming senior na lampas 60 ang nagiging mas sensitibo, lalo na ang mga may arthritis, paninigas ng kasukasuan o pananakit ng nerbiyos. Bagamat may mga taong walang problema sa nightshades, bakit po ito ay dahil sa solanin, isang natural na sangkap. Ginagamit ng mga halaman ang solanin bilang depensa laban sa mga insekto, ngunit maaari itong magdulot ng iritasyon sa inyong katawan, lalo na sa mga kasukasuan na dati nang may problema ang inyong ibabang likod
balakang, at tuhod. Ang mga epekto ay hindi biglaan sa mga nakatatanda. Walang malaking pagsiklab. Tila normal na pagkasira lang. Maaaring makaramdam kayo ng pamamaga sa kaso-kasuan sa umaga. Maaaring mabigat ang pakiramdam sa inyong mga binti. Mas mahirap umakyat ng hagdan. Ang inyong katawan ay naninigas at ayaw sumunod. Hindi ito dahil mahina kayo. Ang low-grade inflammation na dulot ng solanine ay maaaring manatili sa mga ugat, kalamnan, nerbiyos, at kasukasuan. At ito ang problema, ang talong ay nasa lahat ng dako. Ginisa, inihaw, o niluto sa iba't ibang paraan. Nakahalo ito sa mga pagkain nang hindi ninyo namamalayan. Ang tunay na panganib, maaaring pabagalin ng solanine ang mga signal mula sa inyong utak papunta sa inyong mga binti. Nagreresulta ito sa mas mabagal na reaksyon at mas mahinang balanse na nagpapataas ng posibilidad na matisod. Ngunit hindi lang ito pisikal. Emosyonal din. Nagsisimula kayong umiwas sa hagdan. Tumanggi sa mga imbitasyon dahil nag-aalala kayong hindi kakayanin ng inyong katawan. Ang magandang balita, hindi lahat ng nightshades ay kailangan ninyong alisin. Ngunit kung nakararanas kayo ng paninigas, pananakit ng kasukasuan o problema sa nerbiyos, maaaring makatulong na tanggalin muna ang talong sa loob ng ilang linggo. Alisin ito. Subaybayan ang inyong pakiramdam. Nabawasan ba ang paninigas? Mas may sigla? Bumuti ba ang balanse? Kung oo, natukoy at natanggal ninyo ang isang sanhi. At mayroon kayong magagandang alternatibo, mga madahong gulay, leafy greens, mga cruciferous vegetables tulad ng cauliflower at bok choy, pati na rin ang zucchini at carrots. Hindi ito tungkol sa pagbabawal. Ito ay tungkol sa pagiging tumpak, pagpili ng mga pagkaing nagpapabuti sa inyong paggalaw, linaw ng isip at koneksyon sa buhay na inyong minamahal. Susunod, isa pang nightshade vegetable na maaaring nagpapahina sa inyo sa kabila ng muka nitong masustansya. Pag-usapan naman natin ngayon ang isa pang tila masustansyang gulay na maaaring hindi kasing inosente ng inaakala, ang berdeng bell pepper o atsal. Ito ay malutong makulay at madalas gamitin sa mga salad, stir fry at wraps. Ngunit ang berdeng bell pepper ay maaaring unti-unting magdulot ng problema sa mga senior, lalo na sa mga may pananakit ng nerbiyos, problema sa panunaw o pananakit ng kasukasuan. Ang sagot, lectin. Ang lectins ay mga natural na protina ng halaman. Pinoprotektahan nila ang mga halaman mula sa mga hayop at insekto. Subalit maaari silang magdulot ng bahagyang pinsala sa katawan ng tao, lalo na sa isang tumatandang katawan. Ganito po iyon, ang lectins ay dumidikit sa lining ng inyong tiyan. Nagdudulot ito ng iritasyon sa pader ng bituka, humahadlang sa pagsipsip ng sustansya at lumilikha ng maliliit na butas na nagpapahintulot sa mga hindi kanais-nais na bagay na makapasok sa inyong dugo. Ito ay nagtitrigger ng isang low-grade na reaksyon mula sa immune system. Ang kondisyong ito, na kilala bilang leaky gut, ay nagdudulot ng pamamaga lalo na sa mga kasukasuan at nerbiyos. Ang mahirap na bahagi, ang pamamaga, ay unti-unti at tahimik. Maaaring naninigas ang inyong mga bukong-bukong. Marahil, medyo hindi kayo matatag sa pagtayo. Minsan, mas komplikado ito kaysa sa pagtanda lamang.
At heto ang masamang balita, ang berdeng bell peppers ay mga hilaw na pula dilaw o orange na bell peppers. Mas masama sila sa kalusugan at hindi nagbibigay ng parehong antas ng proteksyon lalo na sa mga may sensitibong kasukasuan o sistema ng panunaw. Nakakatulong ba ang pagluto? Kaunti pero hindi sapat. At dahil ang bell peppers ay karaniwang kinakain ng hilaw o bahagya lang na luto na nanatili ang panganib. Panahon na ba para itigil ang pagkain ng berdeng peppers? Hindi naman po palagi. Ngunit subukang iwasan ito sa loob ng 2 hanggang 3 linggo kung mayroon kayong problema sa tiyan, pananakit ng kasukasuan o malabong pag-iisip. Pagkatapos tingnan kung bumuti ang balanse, nabawasan ang paglobo ng tiyan at luminaw ang pag-iisip. Iyan ay tunay na feedback at pag-unlad. Ito ang kapalit pula dilaw at orange na bell peppers. Mas marami silang antioxidants tulad ng vitamina C at beta-carotene at mas kaunti ang lectins. Mas mabait sila sa inyong katawan, mas matamis at mas masustansya. Ang aral, huwag matakot sa pagkain. Alamin kung paano ito pinoproseso ng inyong katawan. Susunod, titingnan natin ang mga gulay na mabuti para sa inyong bituka, utak at mga binti. Simulan natin sa isa na malutong kulay orange at nakakagulat na makapangyarihan. Ibahin naman natin ang usapan at pag-usapan ang isa sa mga hindi napapansing bayani sa inyong kusina, ang carrots o karot. Ito ay malutong makulay at madaling ihain bilang merienda or side dish. Ngunit ito ang hindi alam ng karamihan. Ang karot ay higit pa sa isang madali at makulay na gulay. Ito ay makapangyarihan lalo na para sa mga senior na nais panatilihin ang kanilang linaw ng isip, lakas ng binti at paningin. Bakit po? Ang karot ay mayaman sa beta-carotene, isang malakas na antioxidant na ginagawang vitamina A ng inyong katawan. Ang vitamina A ay tumutulong mapanatiling malusog ang paningin lalo na sa madilim. Habang tayo ay tumatanda, mas madali tayong kapitan ng macular degeneration. Ito ay isang kondisyon na sumisira sa retina na nagpapahirap sa pagmamaneho, pagbabasa o pagkilala ng mga muka. Ang magandang balita po, ang mga diet na mayaman sa beta-carotene ay maaaring makatulong na pabagalin ang paghinang iyon na tumutulong sa inyong mapanatili ang kalayaan at talas ng paningin habang tumatanda. Hindi lang para sa mata ang karot, pinoprotektahan din nito ang inyong mga ugat at nerbiyos lalo na sa inyong mga binti at paa. Paano? Ang antioxidants sa karot ay lumalaban sa oxidative stress na sumisira sa maliliit na ugat at dulo ng nerbiyos. Nagreresulta ito sa mas malakas na komunikasyon mula sa utak patungo sa kalamnan, mas mahusay na koordinasyon at mas mababang panganib na madapa o mawalan ng balanse. Kapag malusog ang inyong mga nerbiyos, mas matatag ang inyong paglakad sa mga bangketa, hagdan o hindi pantay na daan. Mas ligtas ang inyong pakiramdam. Napananatili ninyo ang inyong kumpiyansa habang namimili, nakikipagkita sa mga kaibigan o naglalakad sa labas. Walang pag-aalinlangan. Bukod pa rito, pinapalakas ng vitamina A ang inyong immune system na lalong mahalaga paglampas ng edad 60 kung kailan nagsisimulang humina
ang depensa ng katawan. Totoo po ang isang mangkok ng steamed carrots at isang dakok ng baby carrots ay higit pa sa merienda. Ito ay isang puhunan sa inyong kalayaan sa araw-araw. Pag-usapan naman natin ang paghahanda. Ang steaming ay mas nagpapanatili ng sustansya kaysa sa pagpapakulo. Ang pag-roast na may olive oil ay nagpapabuti sa pagsipsip ng bitamina. Iwasan ang sobrang pagluto o deep frying. Sinisira nito ang mga antioxidants. Ang pinakamaganda sa lahat, ang karot, ay abot kaya madaling iimbak at available buong taon. Hindi ninyo kailangan ng mga kakaibang superfoods. Ang kailangan ninyo ay matalinong mga staples. At ang karot ay isa sa pinakamahusay. Kaya tandaan ito sa susunod na bubuo kayo ng inyong pagkain. Sa isang orange na gulay lang, maaari ninyong palakasin ang inyong immune system, mga binti paningin, at ang kalayaang mabuhay ayon sa gusto ninyo. Susunod pag-usapan natin ang broccoli at ipakikita ko sa inyo ang isang pagpapalit ng gulay na nagdulot ng malaking pagbabago sa sigla tuhod at balanse ni Mang Horacio. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamahusay na gulay para sa malusog na pagtanda, ang broccoli. Hindi ito magarbo, hindi ito uso. Ngunit ito ay isang tahimik na superstar para sa mga senior. Pinoprotektahan ng broccoli ang daloy ng inyong dugo, utak, kasukasuan at mga binti. Bakit ito napakabisa? Sa isang salita, sulforaphane. Ang sulforaphane ay isang natural na sangkap sa mga cruciferous na halaman tulad ng broccoli. Pinapagana nito ang mga detox enzymes, binabawasan ang pamamaga sa antas ng cell at sinusuportahan ang kalusugan ng puso at utak. Bakit po iyon mahalaga? Dahil habang tayo ay tumatanda, ang pamamaga ay nagiging isang tahimik na kalaban. Naaapektuhan nito ang lahat, presyon ng dugo, memorya, paninigas ng kasukasuan, at pagod na kalamnan. Tinutulungan ng sulforaphane na pigilan ito bago pa man makapinsala. Ang broccoli ay isa ring magandang pinagkukunan ng bitamina K, calcium at fiber. Ang mga sustansyang ito ay nagpapatibay ng buto, nagpapanatili ng pagiging flexible ng mga ugat at tumutulong sa panunaw. Kabaligtaran ng epekto ng puting patatas na nagpapataas ng blood sugar at sumisira sa sirkulasyon, ang broccoli ay nagpapatatag sa dalawang ito. Balikan natin si Mang Horacio, ang ating 72 anyos na retiradong truck driver. Gabi-gabi siyang kumakain ng mashed potato. Pagkatapos, binago niya ang isang bagay. Pinalitan niya ito ng isang tasa ng nilagang broccoli. Noong una, hindi niya alam kung ano ang aasahan, ngunit pagkatapos ng 2 linggo, mas masigla na siya sa buong araw. Hindi na gaanong namamaga ang kanyang mga binti at mas matatag na ang pakiramdam sa kanyang mga tuhod. Sabi pa niya, hindi ko na kinatatakutan ang hagdanan. Iyan ang kayang gawin ng tamang gulay. At ang mga benepisyo ay hindi lang sa buto at kasukasuan. Dahil sa antioxidants at folate nito, sinusuportahan din ng broccoli ang talas ng isip. Pinapabuti ng broccoli ang reflexes, pinapahusay ang koordinasyon, nilalabanan ang oxidative stress, nagtataguyod ng mas mabilis na nerve transmissions at binabawasan ang brain fog. Hindi lang ito tungkol sa mga benepisyo ng broccoli. Tungkol din ito sa kung ano ang naiiwasan ninyo.
Sa pagpapanatiling matatag ng blood sugar, naiiwasan ninyo ang biglaang paghina. Sa paglaban sa pamamaga, pinoprotektahan ninyo ang inyong puso. Sa pagsuporta sa panunaw, pinapabuti ninyo ang pagsipsip ng nutrisyon. Mahalaga kung paano ninyo ito niluluto. Sinisira ng matagal na pagpapakulo ang sulforaphane. Para sa pinakamahusay na lasa at pagsipsip ng nutrisyon, i-steam ito ng bahagya o igisa ng sandali sa olive oil. Ang isang pagbabagong iyon ay nagkaroon ng malaking epekto kay Mang Horacio sa paglalakad, pagtayo at pag-iisip. Lahat ay naramdamang mas malakas. Walang tableta, walang supplements, isang gulay at isang tinidor lang. Kaya kung nais ninyong mapabuti ang sirkulasyon, sigla at linaw ng isip, magsimula sa broccoli. Susunod, isang madahong gulay na nagpapanatiling magaan at alisto ang inyong mga binti, tumutulong sa inyong makakita ng mas maayos at nagbibigay lakas sa inyong utak. Magpatuloy tayo sa spinach o espinaka, isa sa pinakamakapangyarihang berdeng gulay na maaari ninyong kainin. Narinig na ninyo na mabuti ito para sa inyo. Ngunit ang spinach ay hindi lang masustansya. Ito ay isang matalinong hakbang kung kayo ay lampas 60 na. Bakit po? Dahil tinutugunan nito ang tatlo sa mga pangunahing issue na kaakibat ng pagtanda, humihinang reaksyon ng kalamnan, bumabagal na sirkulasyon, at humihinang paggana ng utak. Bakit ito epektibo? Organic nitrates. Napakarami nito sa spinach. Ang mga sangkap na ito mula sa halaman ay nagpapalapad ng mga daluyan ng dugo. Pinapabuti nito ang sirkulasyon lalo na sa utak at mga binti. Ang mas maraming daloy ng dugo ay nangangahulugang mas maraming oxygen, mas malakas na kalamnan, mas mabilis na reflexes, mas matalas na atensyon, at mas tuloy-tuloy na paggalaw. At mahalaga po iyan. Karamihan ng mga nadadapa ay hindi dahil sa mahinang binti sa simula. Ito ay dahil sa mabagal na signal. Kapag hindi mabilis makipag-ugnayan ang inyong utak sa inyong mga kalamnan, kahit isang maliit na hakbang ay nagiging mapanganib. Tumutulong ang spinach na muling itatag ang sistemang iyon na nagbibigay daan para sa ligtas at madaling paggalaw. Ngunit hindi diyan nagtatapos. Ang spinach ay mayaman sa lutein at zeaxanthin, dalawang antioxidants na tumutulong protektahan ang inyong paningin. Sinusuportahan nila ang makula, ang gitnang bahagi ng inyong retina na nagbibigay ng malinaw at detalyadong paningin. Habang tayo ay tumatanda, nagiging seryosong alalahanin ang macular degeneration. Kapag hindi kayo makakita ng maayos, tumitigil kayo sa paglalakad ng may kumpiyansa. Nag-aatubili kayo sa pagmamaneho. Nalalampasan ninyo ang mga salita at mukha. Pinapanatili ng spinach ang kalinawang iyon. Kaya nananatili kayong malaya, aktibo at nakikilahok. Nagbibigay din ng ito ng bitamina K, magnesium at folate. Sinusuportahan ng mga ito ang lakas ng buto, balanse ng emosyon at kalusugan ng nerbiyos. Totoo na pinapabuti ng spinach ang inyong paggalaw, ngunit pinapabuti rin nito ang inyong mood. Pag-usapan natin ang paghahanda. Ang sobrang pagpapakulo ng spinach ay isang masamang ideya. Tinatanggal nito ang sustansya. Sa halip, idagdag ito
ng hilaw sa mga smoothie o igisa ng bahagya sa olive oil. Ang mga pamamaraang ito ay nagpapataas ng pagsipsip ng bitamina at pinoprotektahan ang mga antioxidants nito. Hindi ninyo kailangan ng 1 kilong spinach. Ang pagkain ng isang maliit na dakok lamang araw-araw ay maaaring makagawa ng malaking pagbabago sa daloy ng inyong dugo, koordinasyon, at paggana ng utak. Tandaan ito, sa susunod na ituturing ninyo ang spinach bilang isa lamang madahong gulay. Ito ay higit pa sa pagkain. Ito ay panggatong para sa kalayaan. Sa bawat serving, pinoprotektahan ninyo ang inyong paningin, memorya balanse, at ang kalayaang mabuhay ng walang takot. Ang pinakamaganda sa lahat ito ay madaling makuha, abot kaya at maraming gamit. Susunod, pag-uugnayin natin ang lahat at ipapakita kung paano sa bawat kagat ang tamang mga gulay ay unti-unting mapoprotektahan ang inyong hinaharap. Narito na tayo. Sa nakalipas na ilang minuto, sinuri natin ang mga gulay na maaaring araw-araw ninyong kinakain. Ang ilan sa mga ito ay tahimik na pinapahina ang inyong memorya balanse at mga binti, habang ang iba naman ay nagsisilbing proteksyon. Balikan natin. Magsimula tayo sa mga gulay na dapat iwasan pagkatapos ng edad 60. Puting patatas. Pinapahina nito ang sirkulasyon, pinapataas ang pamamaga at itinatataas ang blood sugar. Talong. Ang taglay nitong solanin ay maaaring magpalala ng iritasyon sa nerbiyos, kasukasuan at koordinasyon. Berdeng bell pepper at sal. Mayroon itong lectins na sumisira sa panunaw at nagdudulot ng bahagyang iritasyon. At ito naman ang mga dapat ninyong kainin ng mas madalas. Karot, pinapadali nito ang koneksyon ng neuron, nagbibigay linaw sa utak at tumutulong sa paningin. Broccoli, tumutulong itong patatagin ang blood sugar, palakasin ang buto, at bawasan ang pamamaga. Spinach is pinaka. Tumutulong itong panatilihin ang paningin, pinapabuti ang sirkulasyon, at pinapatalas ang reflexes. Bagamat ang bawat desisyong ito ay maaaring mukhang maliit, kapag pinagsama-sama, naiimpluwensyahan nito ang inyong paggalaw, talas ng isip, at kakayahang manatiling malaya. At kung iniisip ninyo, naku, huli na para sa akin, hayaan ninyong ipaalala ko si Mang Horacio. Siya ay 72 taong gulang. Gabi-gabi, kumakain siya ng mashed potato. Naninigas ang kanyang mga tuhod. Hindi siya matatag. At inakala niyang ganoon talaga ang pagtanda. Pagkatapos, isang bagay lang ang binago niya. Pinalitan niya ng broccoli ang patatas. Isinama niya ang spinach at karot sa kanyang mga tanghalian. At pagkatapos ng ilang linggo, hindi lang bumuti ang kanyang pakiramdam. Mas kumpiyansa siyang nabubuhay, mas malinaw na nag-iisip, at mas epektibong gumagalaw. Iyan ang kapangyarihan ng paggawa ng matalinong mga desisyon na base sa siyensya. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling supplements. Hindi ninyo kailangan ng komplikadong diet. Ang kailangan ninyo ay pagiging pare-pareho at malinaw. Isang mahalagang aral. Ang bawat kagat ay isang boto. Bumoto man kayo para sa lakas sigla at kalayaan o para sa kahinaan, pamamaga at paghina. Ang magandang balita ay ito, bawat araw meron kayong isa pang pagkakataon para bumoto. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Aling gulay po ang nakagulat sa inyo ngayon? Ito ba ay isang gulay na madalas ninyong kainin?
o isa na iniiwasan ninyo nang hindi nalalaman ang mga benepisyo nito? Pakisabi po sa akin sa comments sa ibaba. Binabasa ko po ang mga iyan at interesado akong malaman ang inyong mga iniisip. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like, share at subscribe po para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang mga payo sa malayang pamumuhay, malinaw na pag-iisip at magandang pagtanda. Tandaan po ito, hindi kayo napag-iwanan. Ang inyong katawan ay laging nakikinig sa kung ano ang ibinibigay ninyo rito. At bawat matalinong desisyon na gagawin ninyo ay nagpapadala ng isang simple ngunit makapangyarihang mensahe dito. Narito pa ako. Mahalaga pa rin ako.